Kung si PRRD ay merong showroom na Davao, si Pastor Kibuloy may showroom na KOJC. At makikita nyo na talagang walang korap sa KOJC. Corruption, Doc Lorraine, sa 180 countries noong 2023, nasa pang 115 tayo. So imagine, nandoon tayo sa pinaka dulo. O kumbaga, kung baliktad, nandoon tayo sa taas. Ng mga pinaka-corrupt na mga bansa sa Pilipinas. Kaya kung gusto talaga natin na makatakas doon sa doon sa pagkakakilanlan na yun, bumoto tayo ng mga... Alam mo, brothers, nung panahon ni PRRD, dun sa corruption index na yan, mas nag-improve tayo. I cannot recall about it right now, basta may lang gustong ipunto na kahit na ginagawa na ni PRRD yung best niya, nandyan pa rin ang corruption. No? Pero certainly na-cut down. Kasi kapag ang Pangulo ay hindi magnanakaw at kapag alam nila, pag nahuli ka ng Pangulo ay talagang lagot ka sa kanya, natatakot talaga silang lahat, di ba? Pero kakasimula lang, proseso siya, journey siya, lakbay siya na dapat yung susunod na Pangulo sana itutuloy, continuity yung sinumulan, di ba? So, pero alam na natin kung ano nangyari. Pero yun ang yung punto ko na ang corruption, pag kinalaban mo yan, dapat tanggap nating lahat bilang isang bansa that it is a part of the job is knowing that the job is so big. No, na hindi lang isang beses, kundi tuloy-tuloy dapat hanggang sa mga anak natin. I-inculcate yon. Coach Oli. Alam mo, kung ang tatak ng Duterte ay labanan ang mga adik, kay Pastor Kibuloy, labanan ng korupsyon. Yan po, kasi talagang, alam mo, simple lang naman ang tanong natin dito eh. Sa mga iboboto nating senador, may kakayanan ba sila, may karapatan ba sila maging senador? Marami nakikita natin, palpak ang mga nakaupo. Pangalawa, mapapagkatiwalaan nyo ba sila sa korupsyon? Tanungin natin sa mga tumatakbo. Alam mo, ang sagot dyan, parehas, kay Pastor, parehas, oo. May karapatan maging senador at may kakayanan sa korupsyon kasi nagawa niya na ilang beses eh. Mayroon na siyang magandang halimbawa. Again, comparing kay PRRD, kung si PRRD ay mayroong showroom na Davao, si Pastor Kibuloy may showroom na KOJC. At makikita nyo na talagang walang korap sa KOJC. Yung, alam nyo, para dun sa mga hindi nakaka-experience, pag nakasalumuhan yung mga taga-KOJC, yung kahit napakadaming issues sa mundo, ma-uplift ka eh. Yeah. Yung napakagaan ng kanilang loob. Kasi, alam nyo kung bakit? Hindi magnanakaw ang leader. Yun eh. So, bigyan natin ng chance si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, baka nga ang magtatalo pa sa number 1 for senator ay ito si Tulfo at saka ito si Pastor Kibuloy. But sa tingin ko, kung number 1 lang ang pag-uusapan, mas may karapatan si Pastor Kibuloy. At wala siyang corruption issues. Okay. Maganda yung sabi ni Coach Oli na wala siyang ninakaw. Wala naman siya nanakaw, may pera nila yan eh. Pero ito ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pera nila, yung mga ginawa niya para sa kingdom, hindi para sa sarili niya. Para sa lahat. Sa kapakinabangan ng lahat. Ilan ang pinag-aaral nila. Ilan ang pinakakain nila, ilan ang mga yung inampun nila sa kanilang foundation, yung manangangalaga sa mga kabataan na ngayon ay dahil sa pag-freeze, yung Children's Joy Foundation na dahil nga sa pag-freeze ng kanilang assets, yung mga batang mahal na nila yung mga isa't isa, kailangan maghiwa-hiwalay muli dahil lang sa pamumulitika. At saka katulad din ni PRRD, yung corruption, yung success ni PRD nung leadership niya, dahil yun sa paglaban din ng corruption eh. Kasi kapag pinigilan mo ang corruption, pati yung droga, kasi yung droga, it's also kabit-kabit yan, corruption din yan. Kapag pinigilan mo yung pangungurakot ng mga politiko, pati yung mga pangungurakot ng mga polis, mawawala yan. Pati pangungurakot dyan sa Bureau of Customs, mawawala yan.
natatandaan natin ginawa ni PRRD doon sa mga sasakyan na nauhuli sa customs. Ayun. Winawasak Ferrari, ngayon. yeah. Pero sila, pagkaupo nila, binago nila kagad yun. Ibinalik nila doon sa dating gawi na yung mga nakukuhang, nasisis na mga mga sasakyan, for example, ino-auction nila para daw kumita yung gobyerno. So, ewan talaga natin. Mahirap. Doon nagsisimula yung Boss Dada yung corruption, i-auction mo. Tapos siyempre, alam naman dito sa atin, may mga under the table. Diba? Corruption, in other words. Under the table, yung Palakasan. magbabayad, mas malakas ako ganito, may mas malakas ako sa akin mapupunta yan. Lalo sa mga proyekto. Kaya dapat, ngayong mga susunod, mga darating na eleksyon, mga kababayan, matuto na po tayo. Kung tayo, kontento na tayo sa ngayon, isipin natin yung mga susunod na henerasyon. Yeah. Kung tayo kontento tayo, nakikita natin ng kahirapan sa ating paligid. Papaano na? Hindi natin masisigurado kung mapapagtatapos natin yung ating mga susunod na henerasyon. Kaya dapat ngayon pa lang, nag-iisip na po tayo ng magandang paraan o mabisang paraan para matapos or mabawasan man lang ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit papaano, makatikim man lang tayo ng magandang Pilipinas. Maganda na Pilipinas natin napakaganda. Pero kung mababawasan o maampatan natin ang korupsyon, ay lalong gaganda ang Pilipinas at mabibigyan ng pag-asa yung mga kababayan nating kapos sa buhay.